Hi mga Inday, magandang araw po sa inyong lahat. So, update po tungkol kay Ernest. So, sa nakikita niyo po, hindi na po ako palaging nag-upload or nag-video kasama si Ernest mga Inday kasi dumidistansya po ako sa kanya sa kabila ng mga nalaman ko. Pero tuloy pa rin po yung tulong ko sa kanya kahit na hindi na po ako bumibisita sa kanya. Pero this time mga Inday, mga 2 araw or 3 araw na hindi ko siya napadalhan ng pagkain doon. Pumunta siya dito sa bahay. Pero andyan ako sa kusina, nag-prepare ako ng mga orders at nagluluto ako. Pumunta siya dito sa bahay, tapos yung kapatid ko lang ang humarap sa kanya. Hindi na ako humarap sa kanya mga Inday kasi nga may niluluto ako. Hindi ko maiwan-iwan yung mga niluluto ko. Tapos may sinasabi siya na tawagan daw yung mga pulis kasi hinuhuli daw yung mga babae para ipadala sa ibang bansa, na maging slave daw, ganun. Yun yung sinasabi ng kapatid ko, sinasabi ni Ernest sa kanya. Tapos napansin ng kapatid ko mga Inday is nanginginig siya. Yung dito niya mga Inday nanginginig. Parang gumagano. Tapos yung kamay niya nagpunta dito sa dibdib, tapos nagiginig daw na ganyan. Tapos humingi daw siya, nagsabi daw siya na eat, pero yung kapatid ko hindi masyado siyang maintindihan. Kaya hindi nila napakain. And hindi ko rin alam agad. So hindi na lang ako pumunta dito para kausapin siya kasi kapag kinakausap ko kasi sa Ernest, ang dami-dami mga sinasabi na hindi ko naman talaga naintindihan, tapos busy ako mga Inday. So parang nagigilty ako na baka, kasi usually pag pumupunta sa Ernest dito, pinapakain ko agad yan, binibigyan ko yan ng pagkain, ng bigas. So dahil sa kabisi ko mga Inday, nakalimutan ko siyang dalhan ng pagkain doon sa tree house niya. Pumunta siya dito ngayong umaga, nanginginig siya. Tapos yung dito, nanginginig daw niya dito mga Inday. Tapos nagilty ako kasi hindi ko siya hinarap. At umuwi lang siya agad. Yung kapatid ko mga Inday, sabi ko nagigilty ako kasi hindi ako humarap sa kanya, hindi ako nagpakita sa kanya. So, nagilty talaga ako mga Inday na naawa talaga ako kay Ernest. Kasi nga, ang slim lang niya. Pinalahan ko siya ng pagkain tsaka bigas nung kapatid ko. Tapos hilig siya ng kape mga Inday. Sinabihan ko yung kapatid ko na bumili ka ng kape doon, ibigay mo sa kanya. Tapos bilhan mo lang siya ng kanin kasi hindi pa kami nakaluto dito mga Inday ng kanin. So naawa talaga ako sa kanya at nagilty ako mga Inday. Kaya umalis siya. Pag alis niya, tinawag ko agad-agad yung kapatid ko, yung pagkatapos ng isa kong kapatid na magsabi sa akin ng yun yung nakikita nila kay Ernest. So hoping mga Inday na maging okay siya kasi nanginginig at sure akong gutom na gutom siya. So parang nagigilty ako sa part ko kasi hindi ko siya hinarap, pero may reason na hindi ko siya hinarap. Ewan ko, nagilty jud puti. Yung 100 dong ibili mo ng kape tsaka yung kanin na luto na, yung nasaing na ba. Wala kasi kaming kanin dito mga Inday na bagong saing, hindi pa kami nakasaing. Ito po yung kapatid ko mga Inday. Dong, kumusta sa Ernest doon pagdating mo? Ayun, yung binigay natin na pagkain sa kanya, inubos niya sa isang plato? Kaldero. Sa isang kaldero? Sa kaldero niya nilagay. Tapos binila mo ba siya ng kanin? Yung kape? binilang ko na. Loy kayo dong? Hi mga Inday, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon or nasaan man po kayo ngayon sa mundo. So hindi na po ako nakapag-video kanina o hindi na po ako nakakontinue kaninang mag-vlog nang dumating pagkatapos na pumunta dito si Ernest. Kasi nag-prepare na po ako ng mga orders and nagluluto po ako. So gusto ko lang pong linawin sa inyo mga Inday. Kung nakikita nyo po yung binigay ko sa kanya na konting bigas lang, konting pagkain, yun lang po ang kaya kong ma-afford o yun lang po ang kaya kong ibigay sa kanya this time. And gusto ko lang pong sabihin sa inyo na tinutulungan ko po si Ernest sa abot ng aming makakaya, pero hindi po kami mayaman. Kaya ako nagsisikap na magbenta, na magawa ng mga produkto na pwede kong ibenta is kasi nagsisikap po kami. Nagsisikap po ako mga Inday
na hindi naman ako maging walang ginagawa sa buhay. So, as long as kaya ko mga Inday, tinutulungan ko si Ernest. Pero yun nga lang, hindi talaga everyday na makahatid ako sa kanya ng pagkain. So, ito po yung kinabibisihan ko mga Inday. May bago po akong product. Ito po yung kangkong chips. Napakamura lang po mga Inday. Binibenta ko po siya 60 pesos. Nung una, dati ko pong tinda is 65. Pero ngayon mga Inday, ginawa ko na lang po siyang 60 para talaga walang walang kidan or walang talagang 60 pesos. Yung una kong pong product is ito po, malunggay. Yan. Ito po yung una kong product na thank you so much sa mga nag-order at nagbigay ng suggestion para sa ika-improve ng produktong ito mga Inday. At since marami ding naghahanap sa akin ng kangkong chips, kasi itong kangkong chips ko mga Inday is very, very cheap. Kahit saan nyo man i-search, ito lang siguro yung kangkong chips na binibenta ko ang pinakamura. So, kung gusto niyo po mag dito mga Inday, o gusto niyo pong matikman itong malunggay, crispy spicy malunggay or itong crispy kangkong chips, i-message niyo lang po ako or dyan sa number below na ilalagay ko mga Inday or sa Inday Boyat page ko po. So, balik po tayo kay Ernest. So, pagpunta ni Ernest kanina, hindi ko in-expect na nanginginig pala siya. So, very obvious na gutom siya mga Inday. Pero yung kapatid ko, kasi hindi niya usually nakikita si Ernest. So, pag alis ni Ernest, sinabihan niya ako. Sabi niya, Day, kapag nag-uusap ba kayo ni Ernest, gumaganon yung, parang nanginginig yung mukha niya or yung dito sa kilid ng labi niya, at saka yung kamay niya gumaganon kasi may botones, nakapolo siya kanina, yung polo na binibili ko sa kanya. In fairness sa Ernest, kapag pumupunta siya dito sa amin, nag-aayos talaga siya. Yung mga damit, tsaka sombrero, yung mga pants na binili ko sa kanya, yun yung sinusuot niya. So, in fairness sa Ernest, no? Tapos, nagpagupit na rin siya. Yung binigyan ko siya ng pera pang pagupit. Sabi niya, kapag nag-uusap ba kayo ni Ernest, nanginginig ba siya? Sabi ko, hindi naman. Sabi niya kasi, yung kinausap ko siya nung andito siya, nanginginig siya eh. Yung mukha niya, gumaganon. Tapos yung kamay niya, gumaganon sa botones niya, gumaganon. Sabi ko, hala, parang obvious na gutom siya. So, parang nag-guilty ako mga Inday kasi hindi ako nagpakita sa kanya. Kasi dinidistansya ko rin yung sarili ko sa kanya. Kasi, hindi man ibig sabihin na dinalastansya ko na yung sarili ko sa niya is hindi ko na siya tutulungan. Tutulungan ko pa rin siya mga Inday. Pero hindi sa lahat ng panahon na gusto niya makipagkita sa akin, isaharap ako sa kanya. Kasi the more siguro na maging parang isin na lang siya mga Inday ba, baka magkakatotoo yung sinasabi ng ibang tao na tinutulungan siya dati. So, I'm putting gap mga Inday. So, ganun. Sabi ko, nagtatrabaho ako. Sabi ko, hindi ako mapakali. Nagigilty ako. Sabi ko, sinawag ko yung kapatid ko. Sabi ko, dalhan mo dun si Ernest ng kanin. Tapos wala palang kanin. Hindi pala nakasaing kami. Sabi ko, sige, bilhan mo na lang doon ng kanin yung ready to eat na kasi hindi pa tayo nakasaing. Tapos, yung bigas, dalhin mo na lang para next time may makain siya. Tapos, pinadalhan ko rin ng malunggay. Pinadalhan ko siya ng ibang ulam, ganun, kape. So, sa abot ng aking makakaya mga Inday, no, is tutulong ako sa mga taong nangangailangan. Pero, in the other side is, hindi ko pa talaga kaya na, to the point na, wala pa talaga ang malakas na power na makatulong talaga sa lahat ng mga tao. So, sana may mga biyaya, ayun, tumutulong ako sa nagbibigay ako ng mga bigas sa mga tao. So, pag nagbibigay ako ng bigas sa mga tao, mga hindi ko talaga yan nakakalimutan si Ernest. Pero yun nga lang, kasi nag-effort talaga ako na magbenta. So far, ngayon mga Inday, may bumibili sa malunggay ko. At thankfully kasi nag-feedback sila sa akin na nasarapan daw sila sa malunggay. Yung iba hinahalo nila sa munggo, yung iba hinahalo sa itlog, yung iba naman is inuulam sa kanin. Tapos ayun, nasaya ako sa feedback nila. So being honest talaga mga Inday, kasi kakabago ko pa lang sa product na ito, I'm very open sa mga suggestion ng aking mga customer, no. So
Kung gusto niyo po mga Inday na matikman ang ating malunggay, I'm very thankful po sa mga positive feedback na nasarapan po sila. At ito naman pong kangkong chips is nagbibenta po ako dati nito. Mga 2 years ago, 1 year ago. Nagbibenta ako sa mga tao man po na nakasubaybay sa akin. Nagbenta po ako ng kangkong chips. Pero yung aura ng kangkong chips, yung label ko is iniba ko na. Kasi I want to improve more. So, sana yung mga nag-order sa akin dati na mga reseller is mag-order ulit sa akin. So, back from the beginning talaga ako mga Inday, no? So, regarding naman doon sa unang video na pumunta si Ernest dito, na ang saya-saya niya kasi nakakuha na daw siya ng ATM at may pension na daw siya. So, yung ATM niya mga Inday is Cebuana, Luwilier. So, napansin nyo ba kung magkausap kami ni Ernest, may sinasabi siya sa akin, palagi na ako, okay, ganon. Parang iniintindi ko na lang siya mga Inday, kahit na ang hirap talagang intindihin sa mga sinasabi niya. Pero alam ko na very hard at saka very impossible yung mga sinasabi niya. Kanina, grabe yung accusation niya, sabi daw niya na kailangan daw tawagan directly yung number na yun kasi yung mga police daw dito at saka police doon sa Poland is nagsaling puwersa daw para panghulihin daw yung mga dalagang babae ipadala sa ibang bansa para gawing slave. Yun yung sinasabi niya sa kapatid ko. So sabi ng kapatid ko na baka kasi grabe yung accusation mo. Sabi ko na sa next time anuhin mo lang siya yung okay ka lang ba. Sabi niya sa akin, kasi hindi ko kasi alam. So, ayun mga Inday, ang sabi naman niya sa akin, ang saya-saya niya kasi yung pension niya is, na daw. So, mga Inday, paano ba papasok yung pension niya sa if in case na talagang andito na yung pension niya, bumalik na yung pension niya, o may pension na siya every month, paano ba ipapasok yung pension niya galing sa Poland at ipapasok sa MD Willier dito sa Pinas? Kasi imposible naman kasi walang as far as I know, walang Cebuana sa ibang lugar kundi dito lang sa Pilipinas. So sa mga na-observe ko rin sa kanya mga Inday, parang ang layo ng mga pag-iisip niya pero hindi natutugma sa kanyang panggawi. So sabi naman niya sa akin na pwede daw akong mag-export ng product sa Europe. Sabi ko, hindi naman, pwede naman yun. Ang problema, napakamahal kung i-export ko siya. Tapos, sabi ko sa kanya na wala pa akong papers para mag-export other countries. Sabi niya, no problem daw, ganyan mga Inday, kasi may negosyante daw sa Dumaguete, Valencia. Ang dami-dami sinasabi niya, pero parang gipaundayanan na rin ako sa mga Inday ba. So, mahirap, pero alam mo, naaawa talaga ko kay Ernest kasi kung mag-ayos lang talaga siya, gwapo siyang tao, kailangan talaga siya ng treatment, yung pang maintenance niya sa gamot niya, kaso lang hindi niya iniinom kasi yung kausap ko yung asawa niya, yung totoong asawa niya talaga doon sa Dumaguete is yung mga gamot niya para sa utak is sinunog at tinapon niya, kasama pa yun yung mga dokumento niya. So, yung mga sinasabi ni Ernest sa akin is parang binabalance ko lang ba mga Inday ba? Pero naaawa talaga ako sa sitwasyon niya. Kung alam mo, ang dami ko nang kinontak noon pa. Sabi ko, nung palagi ko siyang tinutulungan, parang walang nagbabago eh. Parang walang improvement yung pagtulong ko sa kanya kasi nag-email na ako kay Sir Rafi Tulfo, nag-email na ako sa mga malalaki mga establishmento na yun, ang dami ko, tapos tinawagan ko na rin yung Philippine Immigration, tinawagan ko na rin yung Poland Immigration, nakapag-usap talaga yung Poland Immigration sa kanya, nakipag-usap din yung Philippine Immigration sa kanya. Alam mo mga Inday, yun lang talaga yung kaya kong gawin, pero the rest of that is out of my power and out of my control. So sabi ko nga noon dati na hindi ko na siya kayang tulungan sa mga dokumento niya, sa mga problema niya sa kanyang pamilya, sa anak niya. Ang maitutulong ko lang talaga is yung
kung meron akong maibigay na pagkain is bibigyan ko siya. Pero I can't guarantee and I can't promise na forever ko siyang mabibigyan. Kasi ako din, nangangailangan din kami, yung family ko. Kasi, alam mo dito, parang, wala pa akong pamilya, pero parang may mabigat na akong responsibilidad sa pamilya ko. So, ganun kaya ako kumakayod, and parang nag-guilty ako at naawa talaga yung damdamin ko, yung puso ko sa sitwasyon ni Ernest. Tapos kanina, paglakad niya pabalik doon sa kalsada mga Inday, nakita ko siya na instead na yung kalsada kasi namin dito straight lang pa ganyan paangat. Tapos dito siya dumaan sa pagilid, tapos lumiko siya papunta ng river. Sabi ko, ay tama, talagang gutom na gutom siya. Kasi dati mga Inday, nung andun pa siya sa bahay na pinatira pa siya, hindi pa niya siniya yung bahay na yun na tinirahan niya. Pumunta siya doon sa river, nangunguha ng papaya, nangunguha ng lube, nangunguha ng buongon, kung ano man yung mga prutas na makita niya doon, yun yung kinakain niya. Sabi ko, kaya siguro siya lumiko kasi naghanap siya ng papaya or lube na makakain niya. So ayun na nga mga Inday, pagdating ng kapatid ko doon, sabi ko sa kanya na, ano bang ginagawa ni Ernest pagdating mo doon? Sabi niya, ayun, nag daw siya ng lube. So kinain daw na yung lube. Sabi ko, kawawa naman tong taong to, grabe. Ay nako, ang bigat-bigat sa pakiramdam mga Inday. Pero hanggang doon lang talaga ang kaya ko. Pero kung may mga puso man dyan na willing tumulong sa kanya, I really appreciate po. Kasi parang sa sitwasyon niya ngayon is sobrang slim na niya mga Inday. Pero sabi naman niya, hindi daw siya, pero sa pagtingin ko din sa kanya, slim siya, pero parang healthy yung pagka-slim niya kasi nag-detox daw siya. Pero yung nga lang mga Inday, wala siya makain araw-araw. Yung nag-visit ako sa kanya, hindi lang ako nag-video, yung mga nakaraang mga weeks pa mga Inday. Pag open ko sa kaldero niya is yung may kanin na konti, tapos nilagyan niya ng maraming tubig. Yun lang yung kinain niya mga Inday. So binilhan ko naman siya, binigyan ko na naman siya. Grabe yung taong to. Sa mga naririnig ko sa ibang tao, hindi po yun talaga ang way kung bakit ako dumidistansya sa kanya. Kaya ako na dumidistansya sa kanya, it because yung sinasabi ng mga ibang tao, na-prove ko rin na ganun siya. May ganun siyang attitude. So, naaawa ako sa kanya, pero yun nga, I just put something na hindi talaga so usually naman sa mga video ko is tumitingin siya, pero I don't know kung naintindihan ba niyo yung sinasabi ko ngayon kasi nagtatagalog ako. Pero usually yung mga comments siguro na translate niya kasi I noticed na mostly sa mga video ko, especially na bago kong video or past ko na video, tinitingnan na yung mga old video ko at alam din niya kung anong nangyayari sa buhay ko, at minsan nagko-comment din siya. So, yung mga yung mga comment niya mga Inday is ang very lalim, yung Tagalog niya, ang very lalim kasi gumagamit siya ng translator. Pero alam niyo naman 'di ba, kapag sa Google Translator, pag nag-type kayo ng ibang language tapos sinelect niyo yung language na gusto niyo iiba, is yung ibang mga words is sobrang lalim, ang hirap intindihin din. And ayun, yung punta siya dito, gumagamit na kami ng translator, yung mga Inday. So pag may sinasabi siya, sabi ko sa kanya, okay, i-translate mo kasi ang hirap mong intindihin. Pero mahirap pa din mga Inday, mahirap pa din kahit na may translator. Ay, anak ko. So mga Inday, no, maraming salamat po din sa inyo, at pasensya na po talaga kayo na hindi ako every other day or hindi na ako araw-araw makapag-upload ng video kasi nga naghahanap buhay ako, nagsisikap ako mga Inday. So sa mga tao po na sumusuporta sa akin na nag-o-order, grabe, yung first time ko po talagang na-orderan ng 100 pieces patungo ng Benguet. Sabi ko, thank you Lord, kasi kahit na ang hirap ng buhay, kakasimula ko sa negosyo, ay may ginamit ka na
tao na suportahan ako. So, sa lahat po ng mga tao, may nag-order sa akin ng 50 pieces, 30 pieces, 20 or 5 or kahit isa or dalawa or any amount of pieces na mga ino-order nila. I'm so thankful and I'm very open po sa feedback. So usually naman po mga Inday, sa mga feedback na nare-receive ko is positive at may feedback din sila na pwede kong ika-improve sa produkto. So day by day na nagluluto po ako is ina-apply ko po yung mga feedback or mga suggestion nila sa produkto. So ayun, malaki pong salamat. Although hindi po siya easy na magsimula kasi ang dami ko pong ang dami ko talagang trials and error. Pero thank God naman na kahit nasa maliit na benta, I'm still thankful for the Lord na andyan po kayo na sumusuporta sa akin. So ipapakita ko po sa inyo mga Inday, yung crispy kangkong chips ko po. Ayan. Ito po ay sariling gawa ko po ng kangkong chips, crispy kangkong chips, at ito po ay may flavor siya. At 100% organic water spinach. So, ayan talaga may pangalan, made by heart. Made by me talaga yan mga Inday. So, ipapakita ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo kung gaano talaga siya kalutong. So, titikman ko po sa harapan po ninyo, sa harap ng camera, para po may proof ako kung gaano po talaga kalutong yung aking kangkong chips product. Napakalutong po. Sa katunayan, habang po ako ay nagluluto at nagpapak, yung mga kapatid ko po, kuha. Sabi ko, huwag naman kayong ganyan kasi wala pa akong benta tapos naubos nyo na. So, ayun mga Inday, napakalutong po. At tingnan niyo po yung dahon niya mga Inday. Talagang dahon po siya talaga ng kangkong chips. Ayan. Last na po. Ang lalaki po yung dahon mga Inday. Yung heart shape ng kangkong is perfectly heart shape po siya. So ayan po mga Inday. Yan lang po muna yung update sa vlog na ito tungkol kay Ernest, kasi alam ko po marami din sa inyo nag-aantay tungkol sa update kay Ernest. So, hopefully niyo na maging totoo talaga yung may pension na siya para hindi na siya mahirapan, may magamit na siya. At kung gusto niyo naman pong tikman or mag-order ng aking crispy spicy malunggay, ayan po, ito po ay only 45 pesos. Ayan. At pwede niyo po siyang ibenta to 50, to 80, or 70. Depende na po sa inyo mga Inday. Tapos, if gusto niyo po matikman din ating napakalutong crispy kangkong chips, ayan, may available flavor po ako na barbecue, spicy barbecue, sour cream, at saka cheese. So, yung flavor po na ito is na-check ko po is barbecue siya. And, kung gusto niyo po mag-order sa pili lang po kayo, or gusto niyo po mag-order sa dalawa, pwede ko po siyang i-mix para po sabay na sa pagpa-deliver. Thank you so much mga Inday sa inyong mga pagsuporta sa akin, sa pag-order, sa pagbili, sa inyong mga positive feedback, positive or negative feedback. Thank you so much. So, yan lang po ngayon mga Inday, and see you in my next video. Sana andun pa rin po kayo, and thank you so much sa inyong lahat. I can't say enough thank you for you na sumusuporta sa akin. Ayan po, God bless, ingat po kayo.